Nag-ride pala kami ni Kumari dito sa Marilake. Kumain kasi kami ng chicken inasal. Dito lang to malapit sa may crossing sa may Sampaloc. Mga bandang alas 4 na ng hapon nang umalis kami ni Kumari papuntang Marilake. Naboboring daw kasi siya sa bahay Hindi pa daw umuwi yung kumpare kong Seaman. Gusto daw ni Kumari mag-Marilake. Kaya si kumpare muna ang bahala. Sakay ko pala itong aking Yamaha MT-15. Saktong-sakto yung ganitong motor sa Marilake. Hindi ka talaga mabibitin sa mga twisties. Maganda din yung alis namin na to, hindi na mainit. Dapat kanina pa kami aalis kaso sobrang init naman kaya nakakatamad bumiyahe. Napansin ko si Kumari kapag nakasakay sa akin abot hanggang tenga ang ngiti. Tapos habang nagra-ride kami nag-uusap din kami dahil sa gamit naming SCS intercom. Kapag maganito kasi kayo mga pare ko, hindi kayo maboboring sa biyahe. Nakangiti kayo hanggang dun sa pupuntahan nyo. Sa mga interesado dito sa gamit namang intercom, ilalagay ko dyan sa pinakaunang comment yung link mga pare ko. Sobrang swabe din talaga bumiyahe ng hapon, napaka-presko. Saktong-sakto pagdating namin dun sa kakainan namin, gabi na. Ito na nga po't nakarating na po kami dito sa Michelle Boso-Boso. Normally dito po nagiintayin yung mga motorcycle riders na magra-ride po dito sa Marilake Highway. Dito na nga po nagsisimula na po yung mga kurbada dito sa Marilake. At saka napakaswabe yung punta namin dito mga pare ko kasi wala masyadong traffic, napakaswabe po ng daanan. Doon lang kami na traffic sa may Commonwealth pero pagdating namin po dito sa may bandang Shell Boso-Boso as in wala na po talaga. May enjoy nyo po talaga yung lugar kapag mga ganitong oras. Napakalamig tapos napaka-presko ng hangin. Dito nga po sa may pwesto namin dito mga pare ko, kitang-kita po namin dito yung Manila Bay. Nasa daan pa lang po kayo, sobrang mabubusog na po yung mga mata nyo sa mga magagandang tanawin dito. Tapos pagdating pa po namin dun sa may pinakapupuntahan namin, mas lalong maganda po yung mga kapaligiran. Sa mga magtatanong pala mga pare kayo, yung gamit kong camera dito is yung DJI Action 4. Napakaswabe rin po ng camera na to, napaka-smooth sa mga ganitong rides. Talagang hindi rin ako nagsisi sa pagbili ng camera na to, medyo mahal nga lang. Pero mas manadocument yun ng maayos yung mga biyahe nyo na tulad ng ganito. Ilang beses na ako nakabalik dito sa Marilake pero kahit ganun mga pare ko, hindi nakakasawa talaga puntahan yung lugar na to. Hindi ko alam kung bakit Pero every time na magpupunta po ako dito, kahit na nakasampung beses na balik na ako dito, nakaka-enjoy pa rin talaga yung lugar. Tsaka ang maganda po kasi dito, sobrang lapit lang po nito sa Metro Manila. Tapos may ganito na po kayong lugar na mapupuntahan. Hindi nyo na kailangan pumunta sa mga malalayang probinsya para makakita ng mga magagandang tanawin. Dito lang po sa Marilake, makikita nyo na po yan. Tapos ang nagustuhan ko pa dito sa Marilake, marami pong mga kainan dito na open 24 hours. Kaya kahit anong oras po kayo pumunta dito, may makakainan at may makakainan po talaga kayo. Tapos yung mga restaurant dito, napakasasarap talaga ng mga pagkain nila. Isa yun sa mga binabalikan ng mga motorcycle riders dito. Actually, hindi lang mga motorcycle riders ang dumadayo po dito Marami din pong mga private cars ang mga nagpupunta dito kasama po yung kanilang mga pamilya. Bakit ba naman hindi napakagandang tanawin tapos marami pang mga masasarap na kainan. At saka kung mga swimming naman po yung trip nyo, marami din pong mga resort dito. Lalo na pagdating nyo po dyan sa may Infanta Quezon, napakarami na pong resort dyan. Tsaka kung gusto nyo naman po ng magdagat, pwede po kayong dumiretso dyan po sa may Real Quezon. Dito sa may dinadaanan nga po namin mga pare ko na napakaluwag po ng kalsada para po kayong nasa may Commonwealth Avenue na walang traffic. Tapos asphalt po yan, kaya sobrang kapit na kapit talaga yung gulong natin. Bali yung gamit ko pala na gulong dito sa aking MT-15 yung Beast-Tire. Medyo ilang taon ko na rin po itong gamit. Hindi pa siya masyado napuputput, hindi ko naman kasi pinanday daily itong motor na to. Ginagamit ko lang po ito sa mga ganitong rides. At kung performance naman po napakakapit po talaga ng gulong na to. Tapos napakamura pa. Dito sa mga biyahe na ganito mga pare ko, sobrang laking tulong talaga ng mga intercom Nakakapag-usap kayo ng backride nyo, napag-uusapan nyo yung mga magagandang tanawin na nakikita nyo or kung ano man yung mga mapapansin nyo sa mga nadadaanan nyo. Maya-maya nga lang mga pare ko, medyo nakaramdam kami ng konting gutom kasi hindi kami nagtanghalian Ang balak talaga kasi namin mag-a-only rice kami dyan. Parang hindi namin kinaya kaya huminto muna kami dito sa may Angel's Burger. Nag-order kami ng putlong tsaka burger para kahit papaano hindi kami masyado magutom sa biyahe. Mamaya pa naman kasi kami kakain mga gabi kaya okay lang naman to. Didiretso kasi kami ng kilometer 90. Titingnan namin kung maabutan namin bukas yung kilometer 90. Kung sakali doon kami kakain. Pero kung hindi namin maabutan, dyan po kami sa may Sampaloc kakain. Yung sinabi ko kaninang only rice. Pagkatapos nga lang po namin kumain, hindi na rin po kami nagtagal, bumiyahe na rin po kami kasi medyo dumidilim na rin po. Gusto sana namin makita pa yung Marilake ng maliwanag para mas ma-enjoy namin yung lugar. Kaya umalis na rin kami kaagad. So dito, talagang twisties na dito mga pare ko, sobrang dami ng kurbada. Ingat lang po talaga tayo kapag magra-ride tayo dito kasi medyo malalim po talaga yung mga kurbada dito. Marami pong mga na-aksidente dito, lalo na kapag bugahan po kayo dito sa Marilake. Ako hindi ko pa naman kabisado talaga yung Marilake pero kahit papaano, alam ko na dito kung saan yung medyo may malalim na kurba, tsaka saan yung may mga sirang kalsada. Dito kasi sa Marilake mga pare ko, merong mga kalsada dito sa outer lane
lane ng mga putol po. Pag hindi nyo po kabisado yung daan, pwede po kayo mahulog. Ako, nakailang balik na rin po ako dito kahit papaano nakabisado ko po yung mga putol na kalsada dito. Kaya kapag baguhan po kayo dito mga pare kayo sa Marilaki, mag-iingat po talaga kayo dito sa mga outer lane. Hanggat maaari dyan po kayo sa may bandang inner lane. Huwag po kayo sa shoulder. Napakasarap po talaga magdaan dito sa Marilaki mga pare kayo, no? Sobrang na-enjoy ko talaga dito. Tsaka maganda dito mag-ride kapag weekdays kasi kapag weekend napakarami po talaga kayong makakasabay ng mga riders dito. At prone po yun sa aksidente kasi marami dito mga naglalaro sa daan nagpapagalingan mag-banking. Pero kapag weekdays kayo pupunta, mga ganito yung matadaanan nyo, may konti lang yung mga kasabay nyo. Tsaka para sa akin, mas safe po kayo. Dito habang humahaba po yung binabiyahin namin, mas lumalamig po yung kapaligiran. Kaya ako nag-jacket ako pero si Kumare hindi muna nag-jacket para daw mas madama niya yung lamig dito sa Marilaki. Mamaya na daw siya mag-jacket kapag pauwi na kami. May baon naman po siya kaya okay lang. Ito nga mga pare, inabutan na po kami ng gabi. Buti na lang po at malakas po yung ilaw natin dito sa motor. Kaya kahit ganitong kaliblib na lugar, hindi tayo mahihirapan mag-drive. Medyo nakakatakot lang talaga dito kapag mag-isa lang po kayo. Baka mamaya kasi may humarang sa inyo bigla dyan na nakaputi. O di kaya umangka sa inyo pag mag-isa lang po kayo nagmumotor dito. Bali dito mga pare ko, nakalagpas na po pala kami dito sa may Sampaloc. Papunta na po ito ng Infanta Quezon. Sabi ko kay Kumare, kung bukas naman yung kilometer 90, doon na lang po kami kakain. Kasi masarap po yung bulalo doon. Pumayag naman si Kumare, kaya dumiretso na kami sa Infanta Quezon. Dito sa dinadaanan namin dito, medyo nakakatakot lang pero napakaswabe po. Medyo mahirap lang po talaga kapag kurbada, no, kahit malakas yung ilaw mo. Hindi mo makikita yung dulo Ito kasing gamit natin na ilaw, medyo focus siya. Hindi siya yung tipong kalat yung ilaw. Yung isa kasi na ginagamit natin na Piled Night Ranger, sobrang kalat po ng ilaw nun. Kaya kahit kumukurba tayo, kitang-kita pa rin po natin yung buong daan. Dito po hindi So dito mga pare ko sa dinadaanan natin na to, pag may pumara sa inyo dito, wag na kayo hihinto. Pero sa experience ko naman na nagdadaan dito sa part na to, no, papuntang Infanta, siguro mga pang-apat na beses ko na nagbumotor dito ng gabi, wala pa naman kaming mga bad experience. Dati daw may mga nangaharang daw dito pero matagal na daw yun, mga ilang taon na. Pero after nun, hindi na daw na ulit. Sa sobrang lakas ng ilaw natin mga pare ko, kapag may kasalubong po tayo, lagi po tayo maglo-low beam. Tapos kapag nakalagpas na tayo, saka ulit natin i-high beam kasi sobrang nakakasilaw po talaga nito. Kawawa naman yung kasalubong natin. So ito naman dinadaanan natin dito mga pare ko, no. Papalapit na to sa may arko ng Infanta Quezon. Natuwa lang kami dito sa may kalsada na to, asphalt, bagong-bago po yung mga pintura, tapos tad-tad po ng street lights. Biruin nyo sa ganitong kaliblib na lugar, may ganitong kaganda na kalsada. Tapos napakaliwanag pa po. Parang ang sarap nga tumambay dito sa part na to, kaso nakakatakot lang kasi wala po kaming kasama. Okay sana kung kasama nyo yung mga tropa nyo tapos madami kayo. Medyo hindi nakakailang tumambay dito kasi ang sobrang liwanag talaga tapos ang ganda ng ambience. Pero kung dalawa lang kayo ng OBR nyo, dalawa lang kami ni Kumare, hindi na kami hinto, diretso na lang po kami sa may kilometer 90. Bali nadaanan na po namin itong kilometer 90 na restaurant mga pare, yung sarado na po pala sila. Kaya eto, pabalik na po kami dito sa may arko ng Infanta. Tapos napansin namin dito may mga nakahinto pa rin mga sasakyan, mga nagpipicture-picture. Dito talaga normally yung mga riders kapag nadadaan dito sa may arko na to, nagpipicture talaga sila. Syempre pang remembrance na rin na nakarating sila dito. Tumambay lang muna kami ng konti dito. Nag-stretch kami ni Kumare kasi grabe, sobrang nakakangapit din yung biyahe namin. Magmula kasi sa Caloocan hanggang dito po is nasa 100 kilometers din Kaya medyo nakakapagod ng konti. Tapos wala pang top box yung MT-15 ko kaya medyo nangawit si Kumare. Dito tambay lang po kami, inintay lang po namin umalis yung mga nagpipicture po dun sa may malakas na ilaw po dun na may nakalagay na kilometer 90. Pag alis nila kami naman po yung papalit dun. Tapos pagkaalis na nga po ng mga nagpipicture dito kanina kami naman po yung pumalit. So eto, kilometer 90 Little Baguio Botanical Garden. So dito pwede tumambay kasi may malakas na ilaw, tsaka may mga nagdadaan-daan pa naman ng mga tao kaya hindi nakakatakot. Tsaka may mga nagpipicture-picture pa din ng mga riders kahit ganitong oras ng gabi, alas 7 or alas 8 meron pa din. Tapos bumalik na nga po kami dito sa may Sampaloc, no, sa may malapit lang to sa crossing. Ang pangalan po ng kainan na to is Maggie's. So dito may mga ino-offer sila dito ng mga inihaw. Ang napili po namin dito inasal na manok. Pero meron din po sila dito mga liempo na napakasarap din po. Tapos only rice po ito mga pare ko Yung rice nila dyan po nakalagay sa may kulay pula na yan kaya hindi kayo mabibitin sa kanin. After nga namin po kumain, medyo nangawid din po at medyo inantok din po kami. Kaya huminto muna kami dito sa may Shell Boso-Boso. Dito po sa may 7-Eleven. Kaya ito si Kumare sa sobrang pagod nakatulog na dito sa may lamesa. Ako tamang tingin-tingin lang muna ng mga magagandang motor dito. Kahit weekdays marami pa rin mga nakatambay na motor dito. May mga big bike din. Ito pala yung motor natin mga pare ka na napakaangas talaga ng ating MT-15. Dito tamang pahinga lang muna ako habang si Kumare ay natutulog. Siguro mga 30 minutes to 1 hour din kami dito. Siguro mga pare hanggang
hanggang dito na lang po yung video namin. Sa mga nakaabot po dito sa part ng video na to, maraming salamat po sa pagsuporta dito sa aking channel. Yun lang mga pare ko, kita-kits po tayo sa mga next adventure natin. Have a nice day po. Thank you for watching.